Ang taong ito ay isang napakahusay na Diyos ng medisina. Anuman ang malalang sakit na kanyang makaharap basta hinawakan niya ang palso ay malalaman niya kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng pasyente. Simple lang din ang treatment niya. Gumamit ng ilang pilak na karayom upang gamutin ang pasyente ngunit siya ay may ugali na pumunta sa trabaho sa oras. Kahit na anong hakbang ang ginagamot niya sa pasyente sa sandaling marinig ang tunog ng kampana hihinto siya sa pagtatrabaho. Ang tanyag na kasanayan ni Heoim sa medisina ay kumalat sa palasyo at nagpadala ang emperor ng mga tao para imbitahan siyang makita ang kanyang karamdaman. Nang pumasok si Heoim sa palasyo kumpiyansa niyang inilabas ang mga karayom tinitingnan lang. Alam niya ang sakit ng emperador pati na rin kung paano ipasok ang mga karayom. Ngunit nang makalapit siya sa ulo ng emperador biglang nanginag ang kanyang mga kamay. At kaya inutusan si Heoim na arestuhin ng emperador dahil hindi siya marunong mag-acupuncture. Para makatakas walang choice si Heoim kundi tumakbo ng mabilis. Ngunit hinabol siya ng mga sundalo sa likuran niya. Hindi lang pala sa dibdib ang tinamaan niya nahulog din siya sa tubig. Pagkatapos ay nagkamalay din si Heoim ngunit kakaiba ang sugat sa kanyang dibdib ay naghilom ng hindi maipaliwanag at lahat ng bagay sa paligid niya ay nagbago din ng lubos. Hanggang sa nanambalik ang kanyang katinoan na pagtanto niya na ang dati niyang tinitirhan ay naging mga estatwa ng bato at ang mga taong dumaraan na tumitingin sa kanyang mga damit ay nakaramdam ng kakaiba. Lumalabas na ang Heoim ay naglakbay sa panahon at inilipat sa isang lugar nang hindi alam ang anumang bagay tungkol dito. Si Heoim maaari lamang gumala sa mga kalye. Sa pagkakataong ito biglang tumili ang isang babae. Ang dahilan ay biglang nahimate ang kanyang nobyo. Nasaksihan ito ni Heoim sa simula kaya kailangan niyang pigilan ang kanyang gutom. Dahan-daang gumapang papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Sinalo niya ang palso ng taong ito. Matapos makumpirma na may problema ang baga ng lalaki inilabas ni Heoim ang karayom at naghanda para gamutin ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hinawakan ng isang babae ang palso ni Heoim para pigilan siya. Ang babaeng humawak sa kamay niya ay si Yeon Kyung at isa ring doktor. Matapos itulak palabas si Heoim agad niyang inilabas ang stethoscope at iba pang medical supplies. Hindi akalain ni Heoim na ang ganitong paraan ay maaaring gamitin sa paggamot ng mga sakit at hindi rin inaasahan na sa lugar na ito ay mga doktor din ang mga babae. Nang aalis na si Yeon Kyung pinigilan siya ni Heoim. Nais niyang tanungin ang mga tanong na ito upang linawin. Ngunit itinuring siya ni Yeon Kyung na walang pinagkaiba sa isang halimaw na lalaki sinasamantala ang pagkagambala ni Heoim at sinipa niya ito sa binti. Pagkatapos ay naglakad si Heoim na nakadapa sa kalye. Dahil wala siyang mapupuntahan wala siyang alam tungkol sa traffic rules. Kaya't nang makatagpo siya ng isang sitwasyon na malapit nang sumugod ang bus hindi niya alam kung paano ito iiwasan. At muntik na siyang matamaan. At nakita ni Yeon Kyung sa kabilang kalsada ang eksenang ito at nahimate. Matapos makita ni Heoim na nahimate siya dali-dali siyang tumakbo. Nang magturok na sana siya ng karayom ay nagbulong-bulungan ang lahat sa paligid niya. Heoim so hesitated na hindi niya magawa. At dumating din ang ambulansya sa oras. Nagkunwari siyang miyembro ng pamilya at pumunta sa ospital kasama si Yeon Kyung. Dito nakita niya ang maraming bagay sa modernong mundo at gumawa din ng maraming katangahan. Kasabay nito nagising din si Yeon Chung. Ang dahilan kung bakit siya lumabas ay ang isang pasyente ay hindi nakinig at tumakbo sa paligid. Ngayon ay natagpuan na ang pasyente. Nagising na rin siya kaya bumalik na siya sa trabaho gaya ng dati. Kinabukasan muling nakilala ni Yeon Chung si Heoim. Tinanong niya si Yeon Chung na nabalitaan niya na ang mga doktor doon ay napakayaman at kung maaari siyang pumunta doon upang magtrabaho. Ngunit naisip ni Yeon Chung na siya ay isang baliw. Pagkatapos magbayad ng tanghalian ni Heoim umalis na si Yeon Chung. Matagal nang hindi nakakaamoy ng kanin si Heoim. At nang siya ay kakain na ng busog nakita niya ang isang maliit na batang babae na nakaupo sa kanyang tapat nakatingin sa kakaibang nalilitong tingin ng dalaga. Heo wala akong choice. Magiliw niyang ibinigay ang kanyang tanghalian sa kanya. Pero hindi niya alam na ang babaeng ito ang pasyente. Hinanap ni Yeon Kyung. Ang pasyenteng ito ay nagkaroon ng myocardial infarction. Sa oras na ito hinahanap siya ni Yeon Kyung kung saan-saan.
Nakita ni Heo Im ang gulat na mga mata ni Yeon Kyung at may sasabihin sana sa kanya. Pero tinawag niya ang security guard para paalisan siya. Kaya naman hindi na nakabalik si Heo Im sa ospital. Buti na lang at nakita niya ang maliit na babae kanina. Siguro dahil nagpasalamat siya sa karneng binigay nito sa kanya at hinayaan niya itong itulak ang kanyang wheelchair. Kaya naman muli siyang nadala sa ospital. At kaya naging mas close sila. Kinuha ng makulit na batang babae ang kanyang set ng mga karayom. At para maibalik ang karayom Euro ay kailangan niyang habulin siya. Ngunit nang pumasok sa bulwagan ang batang babae ay walang malay. Dahil sa kagiat na sitwasyon napilitan siyang gamitin ang karayom para iligtas ang mga tao. Sa pagkakataong iyon nasagasaan din ni Yeon Kyung. Matapos suriin ang kanyang tibok ng puso alam niyang iniligtas ni Heo Im ang pasyente. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon hindi lang nagpasalamat si Yeon Kyung sa kanya ngunit binigyan din siya ng isang masakit na sampal. Inisip pala ni Yeon Kyung na si Heo Im ang naglabas ng pasyente. Sa galit tumawag si Yeon Jung ng pulis para kunin si Heo Im. Pagkaalis niya nakita ni Yeon Jung ang CCTV at nalaman niyang iniligtas nga ni Heo Im ang buhay ng dalaga. Pagdating sa istasyon ng pulis maingat na tinanong ng pulis si Heo Im. Kakaiba walang impormasyon tungkol sa kanya sa file. At hindi ma-verify ang kanyang mga fingerprint. Kaya kinulong siya sa istasyon. Heo Im nakita na ang pulis na ito ay may mahirap na sabihin. Kaya nag-alok siyang tulungan siya sa isang medikal na pagsusuri. Ngunit noong naghahanda siya para sa acupuncture dumating si Yeon Jung. Pinalayas niya si Heo Im at hiniling na huwag magbigay ng acupuncture sa iba. Dahil akala niya ay walang lisensya si Heo Im para mag-practice. Bago umalis si Yeon Kyung tinulungan din niya si Heo Im na tahiin ang sugat nito. Nang makita ang likod ni Yeon Kyung na umalis si Heo Im ay kaya lamang gumala mag-isa. Pagod at inaantok umasa siya sa kanyang nararamdaman para makapunta sa isang pamilya. Ang may-ari ng bahay na ito ay ang matandang si Chun Sun na nakilala ni Heo Im sa istasyon ng pulisya. At siya rin ang lolo ni Yeon Kyung. Nalaman ni Heo Im na ito ang ospital ni Heminso noon. Na-curious siya at nagtanong tungkol sa lahat doon. Pero mukhang hindi siya masyadong pinapansin ni Mr. Chun Sun. Ngunit pinahintulutan pa rin niya si Heo Im na matulog magdamag. Pagkabangon kinabukasan nalaman ni Heo Im na ang lugar na ito ay isang maliit na Oriental Medicine Clinic. At si Mr. Chun Sun ang may-ari nito. At ang natitirang isang lalaki at isang babae ay parehong empleyado dito. Tumingin si Heo Im sa walang laman na klinik na ito at tinanong ang staff kung ang kanilang trabaho doon ay makakain sa kanila. Gayunpaman pinalayas siya ng walang anumang tugon. Bago umalis may nakita akong bisikleta ng mga bata sa gilid ng kalsada. Dahil sa curiosity umupo siya sa bike try it out. Sa hindi inaasahang pagkakataon mad-ulash ang daan. Kaya dumiretso siya sa sasakyan ng mga tao at sumakay muli sa ambulansya patungo sa ospital. Pagdating niya nagkataon na ang lugar na ito ay ang ospital kung saan nagtatrabaho si Yeon Kyung. Akala ng mga nurse ay kay Yeon Kyung siya kaya tinawagan nila siya. Nakita niya si Heo Im na clumsy. Kaya pinalabas niya siya. Bago umalis magiliw pa rin niyang tinulungan si Heo Im na pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagkaalis ni Yeon Kyung nakasalubong ni Heo Im ang munting horror na tatakas na naman habang nag-uusap silang dalawa. Nahanap sila ni Yeon Kyung. Nagtago si Heo Im sa likod para hindi siya magalit. Bago umalis ay sinabi niya kay Hara. Hoy maliit na babae alam mo ba kung ano ang pinakamahirap na bagay sa pagiging isang doktor? Iyon ay kapag nawala mo ang taong gusto mong iligtas kahit na kaya mo siyang iligtas. Siguro masyadong sincere ang mga sinabi ni Heo Im. Kaya pumayag si Hara sa operasyon. Kinagabihan ng gumagala si Heo Im sa ospital bigla siyang nakakita ng ambulansya. Isang grupo daw ito ng mga tao na naaksidente lang sa sasakyan. Biglang naisip ni Heo Im si Yeon Kyung kanina. Kaya agad siyang tumakbo sa ospital. Sa oras na ito walang malay si Yeon Kyung dahil nakita niya ang tao sa isang aksidente. Nagmamadaling binuhat ni Heo Im si Yeon Kyung. Ngunit sa kasamaang palad nataman siya ng matalim na bakal sa katawan ng pasyente. Habang ito ay nakasabit ng isang buhok natagpuan ni Heo Im ang kanyang sarili na walang malay muli. Pagkagising nasa gubat sila ni Yeon Kyung.
Tila bumalik sila sa panahon ni Joseon. Hindi man lang nag-explain si Heo Im, may tigre na biglang sumulpot sa gubat para tumakas. Hinailan niya ang kamay ni Yeon Kyung at tumakbo palayo hanggang sa makarating sa isang ligtas na lugar. Natarante si Yeon Kyung at hindi makapaniwala na kababalik lang niya kay Joseon. Pagkatapos ng pagtatalo, pumasok si Heo Im sa ospital ni Heo Minso. Nagpalit siya ng ibang damit, and by the way, nagnakaw siya ng damit ng babae para kay Yeon Kyung. Sa mga oras na ito, naiinis si Yeon Kyung dahil sa kanyang kakaibang pananamit. Tumingin siya sa mga tao at sa wakas ay nakumpirma na siya ay dumating sa oras ni Joseon. Sa sandaling ito, may isang taong nakasakay sa isang kabayo na sumugod. Nang susugurin na ng kabayo si Yeon Kyung, nagpakita si Heo Im, niyakap niya si Yeon Kyung sa kanyang mga bisig at pagkatapos ay sinuot siya ng coat at inilabas siya sa lugar na ito. Matapos madala, sa wakas ay kumalma siya. Tinanong niya si Heo Im kung bakit siya bumalik sa panahon ni Joseon. Nang magpapaliwanag na sana si Heo Im, may bigla siyang naalala. 2 beses na nangyari ang oras ng paglalakbay na siyang oras na malapit na siyang mamatay. As if he could be immortal as long as ready to die, he can travel time. Pero hindi niya masabi kay Yeon Kyung sa oras na ito. Binigyan niya ito ng mga damit ni Joseon at sinabihan siyang isuot niya ang mga iyon sa kanyang sarili. Ngunit hindi makatali ng bow si Yeon Kyung. Walang choice si Heo Im kundi tulungan siya. Namula si Heo Im sa intimate nilang dalawa dahil ang mga damit na ninakaw niya ay pag-aari ng anak ng isang maharlikang pamilya. Kaya kapag nakasalubong nila ang sinuman sa kalye, lahat sila ay matatakot. Nang makita ni Yeon Kyung ang kawawang mga batang ito, nagmamadaling inilabas ni Yeon Kyung ang candy sa kanyang bulsa na pinapakalma ang kanilang mga damdamin. Iba rin ang pananaw ni Heo Im na nakatayo doon kay Yeon Kyung. Ngunit sa oras na ito, si Heo Im ay isang wanted na kriminal, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng masyadong publiko at pagkatapos ay pumunta sa ospital ni Himinsel na iwan si Yeon Kyung sa isang maliit na sulok. Pagkatapos nito, natuklasan si Yeon Kyung. Ang taong ito ay ang pangunahing kaaway ni Heo Im. Tinanong niya si Yeon Kyung, ngunit tinanong siya nito pabalik. Kaya kailangan niyang humingi ng tawad sa kanya. Ngunit nang umalis si Yeon Kyung, natuklasan niyang kakaiba ang sapatos na suot niya. Lumapit si Yeon Kyung sa pintuan at nakita niyang may nahimatay sa lupa. Agad niyang inilabas ang mga gamit na dala niya, nagbabalak na magpa-diagnose para sa taong iyon. Ngunit nang gagawin na niya ito, pinigilan siya ni Heo Im. Agad siyang lumabas upang bigyan ng acupuncture ang pasyente gamit ang kanyang pamamaraan upang mailigtas ang buhay ng taong iyon. Para silang dalawa na nag-circus na magkasama. At pagkatapos ay pumunta sila sa isang inheo. Sinabi ko na kailangan niyang pumunta ulit sa ospital ni Himinsel. Kaya iniwan niya si Yeon Kyung doon. Ngunit sa hindi inaasahan, may ilang tao na naging kaaway ni Heo Im. Sinabi nila na si Heo Im ay isang hypocritical moralizer. Narinig ni Yeon Kyung ang mga sarkastikong salita na ito. Kaya maagap siyang tumayo para protektahan si Heo Im. Nagalit ang grupo ng mga tao at gustong kunin si Yeon Kyung. Ngunit agad siyang naglabas ng pepper spray dahilan upang pansamantalang mahuli ang mga ito at nakinig sa asawa ng may-ari at pumunta sa kahoy na bahay ni Heo Im. Sa pagkakataong ito, dinala niya ang kanyang mga kaaway doon. Pumasok sila sa bahay at sinunog. Ngunit ang bahay na ito ay naglalaman ng yaman na naipon ni Heo Im sa mga nakaraang taon. Tumingin siya sa kayamanan at gustong sumugod sa dagat ng apoy. Ang eksenang ito ay nakita rin ni Yeon Kyung sa tabi niya. Naalala niya ang sinabi ng iba. Hindi kaya, hypocritic talaga si Heo Im. Nang malapit nang mamatay ang dalawa sa dagat ng apoy. Ngunit isang himala na muli silang bumalik sa Seoul. Pagkabalik sa Korea, tumakbo kaagad si Yeon Kyung sa kwarto ng ospital. Little girl, hinihintay pa rin siya ni Hara na maoperahan. Pero naiwan si Heo Im. Nakita niya si Shin Hee, ang gusali ng Oriental Medicine Hospital, sa hindi kalayuan. At nagpasya siyang ipaglaban muli ang kanyang karera. Pumunta siya sa reception at tinanong kung ano ang gagawin para maging doktor doon. Pero nakilala niya ang lalaking nagbigay ng bulaklak kay Yeon Kyung, nagngangalang Jae-ha kung nagkataon. Siya ang syota ni Yeon Kyung at apo rin ng direktor ng ospital na ito. Tumingin siya kay Heo Im ng kakaiba at sinabing ang unang bagay para maging doktor doon ay ang pagkakaroon ng resume.
Matapos ang matagumpay na operasyon, tinawag si Yeon Kyung sa opisina ng direktor kung saan naroon hindi lamang si Direk Shin kundi pati na rin ang direktor na si John ng Shinhee Oriental Medicine Hospital. Tinanong niya si Yeon Kyung na acupuncture para kay Hara noong araw na iyon. Naramdaman ni Yeon Kyung ang kanyang masamang intensyon kaya nagsinungaling siya. Ngunit pagkalabas niya ng pinto ay nabangga niya si Heo Im. Para ilayo siya sa mga taong iyon, hinayla siya ni Yeon Kyung sa isang sulok. Pagkaalis ng mga taong iyon, agad niyang itinulak si Heo Im palabas at hinayaan siyang bumalik sa kanyang mundo. At sinabi na ang mga taong gaaman sa pera tulad niya ay hindi maaaring maging isang doktor. Pagkatapos nilang mag-usap ay naghiwalay na silang dalawa. Hindi na niya hinintay ang paliwanag ni Heo Im. Umalis si Yeon Kyung nang hindi lumilingon. Heo, wala akong mapupuntahan. Wala siyang choice kundi bumalik sa bahay ni Mr. Chunson at humiling sa kanya na tulungan siyang magbayad ng kanyang pamasahe sa tiket. Matalas din niyang sinabi na tiyak na ibabalik niya ito. Tinanong ni Mr. Chunson kung ano ang kanyang pangalan. Sa kanyang pusong ziv na unawaan din niya na siya ang sikat na doktor sa mga medikal na libro. Dahil sa pagsamba na pinigilan ni Mr. Chunson si Heo Im. Nang gabing iyon, umuwi si Yeon Kyung at nakita niya ang isang lalaking nakahiga sa kama. Pagkatapos nilang magkadikit ay sabay silang napasigaw. Pagkatapos ay nalaman ni Heo Im na ang matanda ay ang lolo ni Yeon Kyung. At ito ang bahay ni Yeon Kyung. Kinabukasan isinulat ni Heo Im ang kanyang resume para mag-apply ng trabaho. Ngunit nasaksihan ni Chunson ang eksenang ito. Hindi niya pinayagan si Heo Im na pumunta sa magulong lugar na iyon. At bilang karagdagan, hindi siya dapat umalis doon hanggat hindi siya nagbabayad ng pera. At ang Heo Im na iyon ay walang pagpipilian kundi ang manatili dito at maglinis. O sinuri ang ilang matatandang tao. May nakilala siyang matandang babae na may dimensya dito. Napagkamalan niyang anak niya si Bong Tok. At ang pangalang Bong Tok ay naging karaniwang pangalan niya doon. Ngunit ang pag-iisip na gustong buuin ang kanyang karera ay hindi mapigilan. At nang hindi napansin ng lahat, pumunta siya sa ospital. Sinundan niya sina Direk Jo at Jae-ha sa male toilet. Nang magpapadala na sana siya ng resume sa kanila, si Yeon Kyung lang ang nakakaalam ng balitang ito noon pa. Nakatayo siya pagkatapos ng pinto ng banyo para makinig sa sinabi ni Im. But then she could not help but rush in and drag him out of there. Nasa kamay ng direktor ang resume ni Heo Im. Hinayla siya ni Yeon Kyung palabas at nagsimulang magtanong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagalit si Heo Im na palaging banayad sa pagkakataong ito. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pera na iyon sa akin? Wala kang naiintindihan sa akin. Mangyaring huwag husgahan ang buhay ng ibang tao. Pagkatapos makipag-usap, bumalik si Heo Im sa Shinhee Oriental Medicine Hospital. Ngunit may nakita siyang lalaking nakahandusay sa lupa. Magpapagamot sana siya ng acupuncture sa kagiat na sitwasyong ito, ngunit pinigilan ni Yeon Kyung. At inisip ng nasasakupan na isa siyang baliw na nanggugulo. Kaya gusto niya itong mahuli. Sinenyasan ni Yeon Kyung si Heo Im na tumakas. Ngunit nasaksihan ng direktor ang lahat ng ito. Salamat sa suporta ni Yeon Kyung, nakatakas si Heo Im sa kasawian. Ngunit ang kanyang lugar ay natuklasan ni Jae-ha. Tinawagan niya si Heo Im para pumunta sa isang tahimik na lugar. Direktang sinabi sa kanya na siya ang pasanin ni Yeon Kyung at sinabihan siyang itigil na ang pang-iistorbo kay Yeon Kyung. Umuwi si Heo Im pagkatapos ng pag-uusap na iyon. Wala siyang choice kundi bayaran ang utang ni Mr. Chunson sa pamamagitan ng paggawa ng gawaing bahay. Ngunit ang mga taong sanay na sa mga medikal na eksaminasyon tulad ni Heo Im ay walang alinlangan na masasanay sa boring na buhay na ito. Nang siya ay mapurol, sinabihan siya ni Mr. Chunson na kunin ang bag, pumunta sa isang lugar na kasama niya. Dumating sila sa isang sulok ng istasyon at ito ay puno ng mga palaboy. Kinuha ni Mr. Chunson ang tasa ng gamot at sinuri ang mga ito ng libre. Nakita si Heo Im na nakatayo roon na nag-aatubili. Sinabihan niya itong ipamahagi ang gamot para sa kanila. Nang matapos silang dalawa sa kanilang trabaho at aalis na sana, biglang nawalan ng malay ang isang palaboy. Lumapit sila sa tabi ng taong iyon. Na-diagnose ni G. Chunson ang pasyente na may hindi pagkatunaw ng pagkain. Ngunit nang mag-inject na siya, kitang-kita ni Heo Im na hindi na steady ang hawak niyang karayom.
Hindi niya kayang masaksihan ang pagkamatay ng pasyente ng ganito. Kaya nag-alok siya na hayaan siyang gawin ito para sa kanya. Sa kanyang suporta ang lalaking walang tirahan ay nagkamalay sa ilang sandali pagkatapos. At sa mga hiyawan ng karamihan naramdaman din ni Heo Im ang matagal nang nawawalang kaligayahan. Pagka-uwi binuksan ni Heo Im ang pinto at nakita si Yeon Kyung na nakaupo sa balkonahe. Naisip niya na si Yeon Kyung ay dapat palayasin sa ospital dahil sa kanya. Pero sinabi sa kanya ni Yeon Kyung na may day off siya sa araw na iyon. Unti-unting bumukas ang topic sa pagitan nila at habang nag-uusap sila ay mas masaya sila. Pagkatapos noon agad na pumasok si Jaeha. Nang makita silang dalawa na ganoon labis siyang nagalit. Pero sa labas nagkunwari pa rin siyang walang pakialam. Noong gabing iyon gutom na gutom ang dalawa kaya sabay silang naghapunan. Biglang napaisip si Yeon Kyung sa sinabi ng psychiatrist kanina. Tinanong niya si Heo Im kung nagkita na sila noon. Heo sabi ko hindi. Naisip din ni Yeon Kyung na mali siya. Sino ang inaasahan na si Jo Seon ay may isang lalaki sa bilangguan sa oras na ito hawak ang isang larawan ng kanyang pagkabata sa kanyang kamay at may sinasabi. Kinabukasan pumunta sa Oriental Medicine Clinic ang matandang babae na kumukuha ng maling bata. Uminom siya ng niuwang pill at sinabing gusto niyang ibahagi ito kay Heo Im. Sa hindi inaasahan ang tabletang iyon na naging dahilan ng pagpatak ng luha ni Heo Im. Lumalabas na noong bata pa si Heo Im ang niuwang ay isang marangyang bagay. Nang malapit nang mamatay ang kanyang ina dinala ni Heo Im ang niuwang upang gamutin siya. Ngunit akala ng lahat ng nasa ospital ay ninakaw niya ito. Hindi lamang nila kinuha si Niuwang ngunit ininsulto din siya. Dahil dito namatay ang kanyang ina dahil hindi siya nagamot sa oras. Sa pagtingin sa hitsura ni Heo Im tila naiintindihan niya kung bakit mahal na mahal nito ang pera. Pagkatapos ng medical examination pumunta silang dalawa sa supermarket. Pagkatapos nilang mamili ay nagplano na silang umuwi. Ngunit nagkaroon ng aksidente sa motorsiklo sa kalsada. Nawalan ng malay si Yeon Kyung dahil sa eksenang iyon. Dinala siya ni Heo Im sa ospital ngunit hindi na siya nakabalik sa ospital dahil sa mga nakaraang pangyayari. Nang sabik na sabik siyang naghihintay nagpakita si Direk Jo. Pagkagising hindi na nakita ni Yeon Kyung si Heo Im. Bigla na lang siyang nawala. Makalipas ang ilang araw sa press conference ng Shinhee Oriental Medicine Hospital nakilala muli ni Yeon Kyung si Heo Im pagkatapos ng mahabang panahon. Siya ay malinis na ahit na may suit mukhang maliwanag. Nagpakita siya sa press conference bilang isang doktor ng ospital. Heo Im sa unang araw ng trabaho. Ang pasyenteng gagamutin niya ay isang taong may sinusitis. Kumpiyansa siyang nag-inject ng karayom para sa pasyente at matagumpay na nakatulong sa mga tao na maging komportable. Nang makontento biglang nagkaroon ng nosebleed ang pasyente na hindi makontrol. Ito ang unang pagkakataon nakatagpo si Heo Im ng ganoong sitwasyon. Kaya nakaramdam siya ng pagkataranta. Sa oras na ito tumakbo si Jaeha nalaman na ang pasyente ay uminom ng Spearance pill dati na naging sanhi ng pagdurugo ng ilong. Dumating ang gabi na may isang rock bottom mood. Dumating si Heo Im sa kwarto ni Hara. Nang makitang gumagaling na ang batang babae mas gumanda rin ang kanyang kalooban. Pagkalabas ng kwarto ay nakasalubong niya si Yeon Kyung. Lumambot ng husto ang relasyon nilang dalawa dahil sa pagkikitang ito. Pero pagkalabas niya ay nakasalubong niya si Jaeha para sunduin si Yeon Kyung. Sa harap ni Yeon Kyung ipinahayag niya na hindi sapat si Heo Im. Sinabihan niya si Yeon Kyung na sumakay sa kotse at kailangan niyang makausap ng pribado si Heo Im. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagpasensya si Heo Im at direktang sinabi ano ang iyong inaalala. Nag-aalala ka tungkol sa pasyente o sa iyong posisyon. Pero walang pakialam si Jaeha sa sinabi ni Heo Im. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon bilang resulta kinabukasan ay sadyang naghiganti si Jaeha. Hindi niya ginulo ang sinumang pasyente para sa Heo Im. Sa hindi inaasahang pagkakataon matapos malaman ni Heo Im na wala siyang pasyente lumabas siya ng klinik. Nasuri niya ang mga pasyente sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga mukha at sinamantala ang pagkakataong ito na ipamahagi ang mga business card sa maraming tao. Talagang gumana ang trick na ito. Maraming tao ang pumila para masuri si Heo Im. Busy hanggang tanghali pumunta si Yeon Jung sa kantin para kumain. Accidentally nakilala niya si Heo Im dito.
Pagkaupo tinanong siya ni Heo Im tungkol sa impormasyong may kaugnayan sa Spiran. Isa-isang sinagot ni Yeonjung ang mga tanong. Ngayon naramdaman ni Heo Im na nakahanap siya ng dayami upang iligtas ang kanyang buhay. Basta may problema siya sa makabagong medisina tatanungin niya si Yeon Kyung. Kaya lang pagkaraan ng ilang sandali mabilis na umunlad ang kaalaman ni Heo Im sa medisina at natural ding dumating sa kanya ang pagkakataon. Isang araw biglang natigilan ang isang tagapayo at hindi makapagsalita. Inimbitahan ng direktor sina Jaeha at Heo Im na gamutin siya. Pagkatapos ng pagdiagnose ni Jaeha nais niyang magbigay ng acupuncture sa tagapayo. Pero hindi niya inaasahan na walang epekto ang kanyang acupuncture method. At nakita ni Heo Im sa tabi niya ang pagkakamali gusto niyang subukan ito at ang pagtatangka niya ang nagligtas sa tagapayo. Pagkatapos niyang gawin ipinaliwanag din niya ang prinsipyo sa paraan ng modernong medisina na labis na ikinahiya ni Jaeha. At sa oras na ito may alam si Yeonjung mula sa isang kasamahan. Niyaya siya ng direktor na si Jo na magtrabaho at tila may plano. Agad niyang hinanap si Heo Im. Sinabi niya sa kanya na umalis kaagad sa kanyang trabaho dahil maaaring nasa panganib siya. Galit na galit ka pa rin sa akin di ba? Sabi niya. Habang nagtatalo sila lumitaw ang isang grupo ng mga gangster para protektahan si Yeon Kyung. Nag-apply siya ng acupressure para ibaba ang mga taong ito. Ngunit hindi siya nakapag-iingat sa oras kaya nataman pa rin si Heo Im sa ulo. Sa sandaling nawalan siya ng malay umiikot na ang mundo. Matapos magising natagpuan nila ang kanilang sarili na lumilipad pabalik sa Joseon. Doon palang nakasagupan nila ang isang grupo ng mga sundalo. Buti na lang at may pepper spray sa bulsa ni Yeon Kyung. Ginamit nila ito upang magkaroon ng pagkakataong makatakas. Tapos tinago ni Heo Im si Yeon Kyung sa kwarto. Sinasabing ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Pero sa hindi inaasahan dahil medyo halata ang kilos nila nahuli pa rin sila ni Eugeno. Dinala niya si Heo Im sa kulungan at dinala si Yeon Kyung sa sarili niyang lugar. Sa bilangguan nakilala ni Heo Im ang doktor na si Heo Jun na nagrekomenda kay Heo Im sa emperador noong taong iyon. Nagkatinginan silang dalawa gamit ang apat na mata. Sinabi ni Heo Jun kay Heo Im na siya ay isang incompetent charlatan. Sinabi ni Heo Im na siya ay ipinanganak sa dinastiyang ito ay isang pagkakamali. Ngunit sinabi ni Heo Jun kaya ano ang makukuha mo pagdating sa mundo anuman ang dibisyon ng klase. Dahil sa mga salitang ito alam ni Heo Im na alam din ni Heo Jun ang pagkakaroon ng dalawang mundo. Sa pagtingin sa nakatulala na mukha ni Heo Im sinabi sa kanya ni Dr. Heo Jun na ang baluktot na pananaw sa mundo ay nagdadala sa kanya sa maling direksyon sa medikal na landas upang mapunta siya sa tamang landas ng isang mahusay na doktor. Sa oras na ito dumating ang isang Mandarin para sabihin na maaaring palayain si Heo Jun. Bago umalis dagdag pa niya kay Heo Im kung hindi alam ng isang doktor kung saan ang kanyang sariling halaga sayang. Kasabay nito nakatakas si Yeon Kyung salamat sa paggamit ng beauty trap. Kailangan niyang pumunta para iligtas si Heo Im. At pagdating niya sa pintuan nakita niya ang isang matanda. Siya si Dr. Heo Jun. Inilabas ni Heo Jun ang bag na nakalimutan ni Yeon Kyung noong nakaraan at sinabing napakatamis ng candy na nasa loob nito at matagal na siyang hindi nakakain. Nagulat si Yeon Kyung sa sagot niya. Mukhang alam na ni Heo Jun ang kanyang sasabihin kaya sinabi niyang magkikita pa sila sa hinaharap. Sinabi niya kay Yeon Kyung na si Heo Im ay nagdusa ng maraming sakit para maging ganoon at baka si Yeon Kyung lang ang makakapagpabago sa kanya. Si Heo Im sa kulungan ay iniisip ang mga salita ni Heo Jun. Naalala niya ang mga nakaraang taon dahil sa kanyang kabab ang loob hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataon kaya umusbong ang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Sa oras na ito siya ay nasadyep ng isang tao ngunit siya ang sumunog sa kanyang bahay. Ang taong ito ay may isang hanggal na kapatid at ngayon siya ay binugbog hanggang mamatay. Kaya ang taong ito ay maaari lamang humingi ng tulong kay Heo Im. Naalala ni Heo Im ang kanyang responsibilidad bilang isang doktor kaya agad niyang sinimulan ang pagsusuri sa pasyente. Nakatakas si Yeon Kyung at nakilala rin ang assistant ni Heo Im sabi ni Maggie kay Yeon Kyung. Si Heo Im dati ay napakabait na tao. Madalas siyang pumunta sa silid ng mga manggagawa upang suriin ang mga ito at tinanggihan pa ang mga kahilingan ng mga maharlika.
Minsan nang sinusuri ni Heo Im ang isang kasambahay na detect sila ng kanyang amo. Para makapaghiganti sa amo na gumamit ng matinding pagpapahirap para pahirapan si Heo Im na muntik nang mamatay at ang maid na iniligtas ni Heo Im ay binugbog din hanggang mapatay ng kanyang amo. Gustong maghayganti ng anak niya sa bastos na may-ari ngunit pinigilan siya ni Heo Im puno ng sugat ang tao at ang dalaga ay walang iba kundi si Maggie. Kasabay nun ay ang pagpapagaling ni Heo Im sa kapatid ng lalaki. Biglang sumugod ang kanilang amo. Sinaway niya si Heo Im bilang mababang uri, pinagalitan siya sa pangahas na gumawa ng kahit ano na may kaunting talento. Kinaladkad niya ang kapatid na iniligtas ni Heo Im at nagpaulan ng suntok. Ang kapatid ay desperadong tinawag ang pangalan ng kanyang kapatid bago ito namatay. Si Yeon Kyung ay nasa labas ng pinto at si Heo Im ay nakaluhod sa lupa, walang magawang panoorin ang lahat ng nangyayari. Ang tunog ng patpat ay may halong sigaw ng kanyang batang kapatid. Nang makalabas ay gumapang siya sa kuya niya. Sa oras na ito kailangan niyang magmakaawa at aminin na siya ay isang duwag, umaasa na ang mga maharlika ay iligtas sila. Pagtingin kay Heo Im, hindi siya kamukha ng lalaking laging nagbibiroan kanina. Nang makita ang kanyang pagmamadali, iniligtas din sila ng mga maharlika at ikinulong sila sa silid na imbakan ng kahoy na panggatong. Lihim silang iniligtas ni Yeon Kyung noong gabing iyon. Matapos may libing ang Hangul na kapatid, hinawakan ni Heo Im ang kamay ni Yeon Kyung, sinabi sa kausap na paalisan siya. Pagkagising bumalik talaga sila sa Korea. Ngunit pagkatapos ng paglalakbay na ito, si Heo Im ay naging sobrang lamig. Tumayo siya at sinabihan si Yeon Kyung na ingatan ang sarili. Pagkatapos niyang magsalita ay umalis na siya nang hindi lumilingon. Walang gana si Heo Im na gumala sa kalsada. Accidentally nakasalubong niya ang pulubi sa station last time. Nakiusap siya kay Heo Im na gamutin ang sugat ng isa pang pulubi, ngunit hindi niya alam kung bakit siya nagmamakaawa. Nagmamadaling umalis si Heo Im, parang may naalala siya. Pagkaalis ay agad niyang hinubad ang kanyang damit, dinampot ang karayom, tumakbo sa tulay at inihagis sa tubig. Matapos maranasan ito, tila naunawaan ni Heo Im na kahit saang mundo pa siya naruroon, palaging mayroong dibisyon ng klase. Kaya sa mundong ito gusto niyang baguhin ang sarili, lumalaban pa rin para sa kapangyarihan at pera. Matapos gawin ang desisyong iyon, naging malupit siya. Hanggang sa kinabukasan malamig ding binati ni Heo Im si Yeon Kyung. Matapos magpakita ng iwas na saloobin sa kanya, umalis siya. Dinala ni Direk Jo si Heo Im sa isang mayamang pamilya. Matapos ipakita ang kanyang profesionalismo, nakuha ni Heo Im ang tiwala ng pamilyang iyon. Dinala nila siya sa isang silid para sa pagsusuri. At pagkabukas ng pinto, nakita ni Heo Im ang isang binata na nakapulupot sa kama. Alam niya na ang batang ito ay nasa isang napakasamang psikolohikal na kalagayan sa pamamagitan ng pagtingin. Matapos ang panunumbat ng tycoon na ito, nalaman ni Heo Im na adik ang kanyang anak matapos mag-aral sa ibang bansa. Nagdulot sa kanya sa ganitong estado, sinimulan ni Heo Im na gamutin siya ng acupuncture. At unti-unti hindi na siya masyadong mahina. Tuwang-tuwa rin si Tycoon Park sa kanya. Ngunit nang akmang aalis na siya, hinawakan siya ng bata sa kamay. Nakiusap siya kay Heo Im na palayain siya, ngunit hindi siya pumayag. Habang parami ang mga pasyenteng nag-book, si Heo Im ay nagkaroon ng mas maraming pera at mapagkukunan. Sa pamumuno ni Director Jo, ang mga mayayaman na lang ang trato niya ngayon. Pero kahit nasa kanya ang mga bagay na iyon, hindi siya masaya. Isang araw ang matandang babae ay nagkamali sa pagkakilalang si Heo Im ang kanyang anak ay dumating sa ospital. Paulit-ulit siyang nagbubulungan na kailangan niya itong makilala. Ngunit matapos siyang makita, nakaramdam ng gulat si Heo Im. Kung bigla daw siyang hinanap ng walang sinasabi, magiging awkward siya. Pagkatapos niyang magsalita ay malamig siyang umalis. Pumunta siya sa bahay ng adik. Huling beses habang ginagamot siya, sinaksak niya ng matalim na panulat si Heo Im nang hindi niya ito pinapansin. Pagkatapos noon, sinamantala niya ang pagkakataon na tumakbo palabas. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay nawalan siya ng malay sa pisikal na dahilan. At pagkatapos ay dinala siya sa ospital kung saan nagtatrabaho si Yeon Kyung. Walang pakialam si Heo Im sa kanyang mga sugat, sinundan siya sa ospital. Tumingin si Yeon Kyung sa kanya at gustong magtanong sa kanya. Pero hindi siya pinansin ni Heo Im. Sa sandaling ito ay tinawag ni Direk Jo si Heo Im. Narinig ni Yeon Kyung ang usapan nila. Pagkaalis ni Direk Jo, tinawagan niya si Heo Im para huminto. Nagtalo sila saglit. Umalis si Heo Im.
Sa gabi ay dumating siya sa kalsada malapit sa bahay ni Mr. Chunson. Nakilala niya ang matandang babae na kanyang sinuri. Sinabi niya sa kanya na ang matandang babae ay walang malay sa kalsada dahil gusto niyang bigyan siya ng cookie. At nang marinig iyon ni Heo Im ay agad siyang tumakbo sa lugar kung saan walang malay ang matandang babae. At gagamutin na sana siya. Ngunit napagtanto niyang naitapon niya ang bag ng mga karayom. Si Heo Im ay walang gamit na kinig sa kanyang lalong mahinang tibok ng puso at naalala ang panahon nang ang kanyang ina ay umalis sa mundo. Napasigaw siya at umiyak. Buti na lang at that moment biglang sumulpot si Yeon Kyung. Agad siyang naglabas ng isang bag ng gamot para iligtas siya at sa wakas ay unti-unting iminulat ng matandang babae ang kanyang mga mata. At sabay nilang dinala siya sa ospital. Nagtago si Heo Im sa isang sulok dahil hindi siya naglakas loob na humarap sa kanya. Matapos siyang hanapin sinabi ni Yeon Kyung na ayos lang ang matandang babae. Sa oras na ito nagsorry si Heo Im sa kanya dahil sa nangyari noong nakaraang gabi. Sa sumunod na araw mas naging maayos din ang pagsasamahan nina Heo Im at Yeon Kyung. Noong tanghali nang hinanap niya si Yeon Kyung nabangga niya si Jaeha. Inimbitahan niya si Heo Im sa isang party. Hindi alam ni Heo Im kung anong trick ang gagawin ni Jaeha. Pero pumayag pa rin siya. Habang hindi pa oras para sa appointment pinuntahan niya si Hara. Habang nakikipag-usap sinabi ng batang babae na gusto niya ng regalo. At pumayag naman si Heo Im. Pumunta sila sa isang jewelry store. Pumili siya ng bracelet na may puso. At sinabi kay Heo Im na ang puso ay kumakatawan din sa pag-ibig. Matapos matanggap ang regalo ibinalik niya ito sa kanya. Sinabihan siyang ibigay ito kay Yeon Kyung. Matagal na pala naramdaman ni Hara ang pagkakaiba nilang dalawa. Inilagay niya ang regalo sa kamay ni Heo Im at tumakbo. Tumingin si Heo Im sa maliit na batang babae at gustong sabihin sa kanya na huwag mag-ehersisyo ng husto. Hindi niya inaasahan na ito na ang huling pagkakataong makikita niya si Hara. Nang gabing iyon dumating si Heo Im sa party. Si Jaeha ay sadyang gumawa ng pekeng pagkakakilanlan para kay Heo Im. At para mahirapan siya. Nang si Heo Im ay nalilito pumasok ang direktor. Tinulungan niya si Heo Im na gumaan at tinawag si Jaeha ng pribado. At sinabing hindi siya pinapayagang gumawa ng gulo kay Heo Im hanggang sa susunod na buwan. Sa oras na ito nakatanggap si Yeon Kyung ng abiso na mayroong emergency na operasyon. Muling nahimati si Hara sa pagod. Napatingin si Yeon Kyung sa maputlang mukha ng dalaga. At agad na sinimulan ang operasyon. Narinig din ni Heo Im ang balita at naghintay sa labas ng pinto. Ngunit sa pagkakataong ito hindi na iligtas ni Yeon Kyung ang batang babae. Nakatingin sa pusong hindi na tumitibok. Gulat na lumabas si Yeon Jung sa operating room. Hindi rin maipaliwanag na nalungkot si Heo Im. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga luha. Umiiyak din si Yeon Jung habang pauwi. Hindi alam ng lolo niya kung paano siya aliwin. Nalungkot si Yeon Jung kaya gusto niyang tumakbo palabas para makalanghap ng hangin. Pero nakasalubong niya si Heo Im na sumusunod sa kanya. Sa oras na ito lumitaw din si Jaeha upang kunin si Yeon Jung. Habang nasa daan naalala ni Yeon Jung ang kanyang pagkabata. Ang kanyang ama ay naghihintay sa kanya sa kalsada. Ngunit dahil sa sobrang bilis nahulog ang manika. Nais ng ama na kumuha ng laruan para sa kanyang anak na babae. Ngunit sa kasamaang palad na bangga siya ng isang truck. Siya ay nakahiga sa isang pool ng dugo. Ang psikolohikal na multo na ito ay naging dahilan upang hindi makahinga si Yeon Kyung. Nagmamadali siyang lumabas ng sasakyan. Naglakad si Yeon Jung habang nakayakap sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya nakita ang malaking truck na paparating. Nang makita niyang malapit ng matamaan si Yeon Jung tumakbo si Heo Im para yakapin siya. At kaya muli silang naglakbay ng oras sa Joseon. Matapos aliwin ni Heo Im si Yeon Kyung pumunta siya upang humanap ng tubig na maiinom niya. Sa sandaling ito natuklasan niya na bumalik sa kanya ang bag ng karayom. At nang si Yeon Jung ay nakaupo mag-isa nakilala niya ang dalawang bata isang lalaki at isang babae. Ibinahagi nila ang kanilang pagkain sa kanya. Nang makita nilang paparating si Heo Im nagtago sila sa isang sulok. Nakatingin sa cute na kilos ng dalawang bata na pangiti si Yeon Kyung sa wakas. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. At pagkatapos ay nagsimulang gumawa ng maingay na tunog ang nayon. Sila ang mga mananakop ng OWA. Mula sa malayo agad na sinagip ni Heo Im ang dalawang bata. Dinala nila sila sa kagubatan.
Ngunit ang kanilang mga galaw ay natuklasan pa rin ng mga kalaban ng Hapon. Nagmadali silang palibutan ang 4 na tao. Sa sandaling ito lumitaw ang general. Siya ang nagligtas kay Heo Im at Yeon Kyung noong nakaraan. Hiniling niya sa kanyang mga tao na ilayo si Heo Im at dinala si Yeon Kyung at ang 2 bata sa ibang lugar. Dinala niya si Heo Im sa isang silid hiniling na pagalingin siya. Kung hindi niya siya nailigtas si Yeon Kyung at ang 2 bata ay ipinadala sa kaharian ng mga gutom na multo. Walang magawa si Heo Im kundi gamutin ang taong nakahiga doon. Matapos gamutin ang mga pasyente tinupad nila ang kanilang pangako na palayain sila. Nang pauwi na sila nataman ng palaso ang bata. Binuhat ni Heo Im ang bata upang humanap ng lugar na magpapagaling. Sa kabutihang palad may ilang mga monghe na lumitaw. Dahil si Heo Im ay hindi pa nakakita ng sugat na tulad nito kaya hinayaan na lamang niya si Yeon Kyung na gawin ito para sa kanya. Ngunit tiningnan ni Yeon Kyung ang sugat at naalala ang batang babae si Hara. Sinabi sa kanya ni Heo Im na subukan ang kanyang makakaya. Sa pananagutan ng doktor salamat sa panghihikayat ni Heo Im si Yeon Kyung ay nagsagawa ng operasyon sa bata. Matapos ang ilang araw na pagpapagaling iuuwi na sana nila ang 2 bata. Ngunit pagdating nila sa nayon nalaman nilang kinatay na ang lugar na ito. Ang mga katawan ay nakahiga paralisado. Nang makita ang eksenang ito kailangan nilang manatili upang pagalingin ang lahat. Habang nag-uusap sila biglang naalala ni Yeon Kyung ang aksidente noong taong iyon. Siya ay iniligtas ng isang tao. At ang taong iyon ay ang doktor na si Heo Jun. Agad siyang nagpasya na puntahan siya para malutas ang misteryo. Pumunta sila sa lugar kung saan nakatira si Heo Jun. Pero wala siya doon. But the good thing na nagkakilala sila ni Maggie. Ngunit hindi sila naging masaya ng ilang sandali. Isang grupo ng mga tao ang nakapalibot sa kanila. Dumating sila para hulihin si Heo Im. Hindi kasi kasali si Maggie. Kaya sinabi niyang tumakbo muna siya. Sa pagharap sa pangungutya ni Sim Yong-han nagalit si Heo Im. Inutusan niyang hampasin si Heo Im. Sa sandaling ito may isang taong kumuha kay Yeon Kyung. Si Jin Ho iyon na nakatayo sa isang sulok na nanonood sa kanila. Iniligtas niya si Yeon Kyung. Sa oras na ito isang espada ang biglang tumusok sa likod ni Heo Im. Si Yeon Kyung ay nakakulong. Kaya walang paraan para tulungan siya. Pagkagising na pagtanto ni Heo Im na siya lang ang nakabalik sa Korea. At walang Yeon Kyung sa tabi niya. Nagmamadali siyang bumangon at gustong bumalik kay Joseon. At pagkatapos ay nahimatay ulit si Heo Im. Dinala siya ng mga dumaraan sa ospital. Pagkatapos magising ang unang ginawa ni Heo Im ay humingi ng pagpapakamatay. Gusto niyang kunin ang kutsilyo sa kamay ng doktor. Ngunit sa hindi inaasahan na isip ng doktor na siya ay baliw. Kaya binigyan niya ito ng sedative injected para makatulog siya. Sa oras na iyon sinugod din si Jae-ha sa ospital. Napatingin siya kay Heo Im sa hospital bed. Ngunit hindi niya nakita ang figure ni Yeon Kyung. Sinugod ni Jae-ha si Heo Im at tinanong siya ng malakas. At gusto niyang bumalik kay Joseon. Kahit nakatali ang mga kamay at paa niya. Kaya pinakiusapan na lang niya si Jae-ha na pakawalan siya. Nakita ni Jae-ha na mukhang hindi nagsisinungaling si Heo Im. Kaya kinalaigan niya ito. At sinamantala ni Heo Im ang pagkakataon na maglabas ng isang needle bag. At sinaksak siya ng karayom euro sa dibdib. Kaya muling naglakbay si Heo Im sa Joseon. Ngunit pagdating niya sa Joseon nalaman niyang wala na doon si Yeon Kyung. Sa lupa may nakalimbag pa ring dugo. At sa bandang ito nagising na rin si Yeon Kyung. Ang taong nagligtas sa kanya ay ang doktor si Heo Jun. Alam ni Heo Jun na naalala ni Yeon Kyung ang lahat. Noong taong iyon dahil masyado pa siyang bata. Na hindi niya naintindihan kung anong paraan ang paglalakbay niya sa Korea. Sa unang araw na pumunta siya rito nasaksihan niya ang aksidente sa sasakyan ng ama ni Yeon Kyung. Kaya binawi niya ito para alagaan siya. Ngunit dahil sa sobrang sakit ng alaalang iyon pinili ni Yeon Kyung na kalimutan ito. At ilang sandali pa si Heo Im ay ipinadala ni Heo Jun upang makipagkita kay Yeon Kyung. Mahigpit ang yakap nila sa isa't isa pagkatapos ng maraming bagay. Hindi nagtagal ay nagpaalam na sila sa doktor na si Heo Jun na babalik sa Korea. Kara-rating lang ni Heo Im sa Korea. At dinala si Yeon Kyung sa ospital. Palagi siyang nasa tabi niya kahit ngayon. Sa pagharap sa sugat. Natatakot siya na masyadong mabigat ang kamay ng doktor. At ang mga tahi ay masama. As if naman na siya ang gumagawa nun.
Matapos gamutin ang sugat inaalagaan pa rin ni Heo Im si Yeon Kyung. Dahil dito natulog sila sa iisang kama. At nakita pa ng kanilang mga kasamahan habang sinusuri ang silid. At ang relasyon sa pagitan nila ay umunlad din noong panahon. Si Yeon Kyung ay manatili sa ospital. After a sweet time medyo matamlay siyang tinignan ni Yeon Kyung. Kaya sinabi niya sa kanya na umuwi at magpalit ng damit. Dumaan pala si Hyam para makilala si Direk Jo. Mukhang alam din ng direktor ang tungkol sa doktor na si Heo Jun. Ngunit kahit ano pa ang itanong ni Heo Im tumanggi siyang sumagot ng lantaran. Kinagabihan pumunta si Heo Im sa ospital para alagaan si Yeon Kyung. Habang nagsasalita ipinakilala ni Heo Im ang mga acupuncture point sa katawan. Pagpakilala niya to the point sa mukha tila may inaasahan silang dalawa. Talagang hinalikan ni Heo Im si Yeon Kyung pagdating sa labi. At hindi naman tumanggi si Yeon Kyung. Ginamit nila ang ganitong paraan upang ipahayag ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Bumalik sa trabaho sina Yeon Kyung at Heo Im kinabukasan. Dinala ni Direk Jo si Heo Im sa bahay ng isa pang tycoon. Si Heo Im ay sadyang nagdulot ng problema sa panahon ng diagnosis. Hindi tumugma sa paliwanag ni Direk Jo. Ginawa niya ito para magalit ang mga taong ito. At pagkatapos ay nakatakas mula sa kontrol ng direktor na si Jo. Iniwan ni Heo Im ang kanyang Shinhai Oriental Medicine Hospital. At bumalik sa anak ng Lolo Chun. Nais niyang maging isang tunay na doktor doon. Nakita din ni John Kyung na bumalik si Heo Im. Bagamat alam niya na balang araw si Heo Im ay kailangang bumalik sa kanyang mundo. Ngunit sa pagharap sa pakiramdam na ito nakaramdam pa rin siya ng saya. Bukod sa pagkalubog sa pag-ibig mas responsable din si Heo Im sa klinikang ito. Siya ay hindi lamang proactively kinuha ang pag-aalaga ng mga errands ngunit din nagtrabaho ng husto upang suriin ang lumang. At natukoy din ni Yeon Kyung ang kanyang nararamdaman. Nang sinubukan ni Jae-ha na makipaghiwalay pinili pa rin niyang makinig sa kanyang puso. Ngunit nang umuwi siya hindi na nakita ni Yeon Kyung si Heo Im. Siya ay labis na naguguluhan na takot na si Heo Im ay biglang mawala. Sa kabutihang palad ng tumakbo siya sa likod ng bahay nakita niya na pinapakain ni Heo Im ang aso. Lumalabas na mas gusto niya si Heo Im kaysa sa inaakala niya. Sa oras na ito lumingon din si Heo Im marahil nang makita siya masyado siyang nasa sabik at natisod sa lupa. Agad niyang sinisi ang kataypan, baliw ka ba kailangan mong mag-ingat. Sa pagtingin sa emosyonal na mukha ni Yeon Kyung alam ni Heo Im kung ano ang kanyang inaalala. Niyakap niya ng mahigpit si Yeon Kyung at sinabing nangako siya sa sarili na hinding-hindi niya ito pababayaan. Kahit hindi niya sinasadyang maglakbay ng oras iisipin niya ang pinakamabilis na paraan upang makabalik doon. Nakahinga naman ng maluwag si Yeon Kyung matapos marinig ang kanyang saad at niyakap pa ito ng mahigpit. Nagkataon sa oras na ito si Yeon Kyung ay nasa bakasyon kaya sila ay nasa klinika masayang namumuhay ng magkasama. At the same time hindi okay si Direk Jo. Dahil kay Heo Im ang pamilya ng tycoon na nasira niya last time tumulong sa kalaban ni Direk Jo na maging general director. Galit na galit ito kay Direk Jo. Parang may binabalak siyang gawin kay Heo Im. Isang araw binalak ni Heo Im na ilabas si Yeon Kyung para sa isang medikal na pagsusuri. Pero kalalabas lang ng pinto nakasalubong niya si Jae-ha. Nakapagtataka na nang makita niyang magkahawak ang mga ito ay hindi naman nagalit si Jae-ha. Sa kabaligtaran gusto niyang sundan sila sa istasyon upang makita kung paano ito. Parang pamilyar si Heo Im sa lahat ng hakbang. Tinulungan niya ang mga pulubing ito na gumaling ng sakit. Sa pagtingin sa pakikitungo ni Heo Im nakaramdam ng kaunting paghanga si Jae-ha. Dahil alam na niya ang identity ni Heo Im noon pa. Matapos ang medikal na pagsusuri para sa pulubi sina Heo Im at Yeon Kyung ay nag-date. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan. Noong nakaraang araw dumating sa klinika ang dalawang pulubing ito na nakasuot ng magagalang na pananamit. Sabi nila hindi maganda ang pakiramdam nila. Ngunit nang sila ay suriin may kakaiba. Ilang sandali pa ay umalis na sila. Ngunit nang makarating sila sa pintuan ang isa sa kanila ay nahimatay. Sa oras na ito dumating din ang ambulansya at pulis. Itinuro ng isa pang pulubi ang anak ni Mr. Chen at sinabing dahil sa kanyang acupuncture nahimatay ang pasyente. Kaya dinala nila ang anak ni Mr. Chen sa himpilan ng pulisya. Sinabi ng pulis kay Heo Im na ang anak ni Mr. Chen ay maaaring kailanganing makulong. Kinailangan niyang humingi ng tulong sa pulis.
Ngunit sinabi niya 20 taon na ang nakalilipas ang anak ni Mr. Chen ay nagdulot ng isang medikal na aksidente. Kaya mahirap hindi maghinala na ginawa niya ito. At the same time ang taong inoperahan sa pulubi ay si Yeon Kyung. Pakiramdam niya ay may mali. Pagkatapos ng operasyon nalaman ni Yeon Kyung na may mga Spirin pills sa bag ng pasyente. Sa oras na iyon dumating ang mga pulis upang mag-imbestiga. Sinabi ni Yeon Kyung sa pulis ang kanyang nalalaman. Dinala rin ni Heo Im ang pulis sa ospital. Iginiit ng pulubi na si Chan Sung na wala siyang alam. Biktima lang siya. Narinig iyon ng pulis. At naisip nila na ang anak ni Mr. Chen ang pumatay sa pasyente. Biglang naalala ni Heo Im ang araw na sinabi ni Chan Sung na kailangan niyang hayaan ang anak ni Mr. Chen na magbigay sa kanya ng acupuncture. Naalala niya ang sinabi ni Direk Jo bago siya umalis. Matapos may tugma ang lahat ng mga pahiwatig na ito tila may naintindihan si Heo Im. Pumunta siya sa kwarto ni Director Jo. Binyantaan siya ni Direk Jo na kung aalis siya ng ganoon ang anak ni Mr. Chen ay gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan at hindi siya makakapatuloy sa ospital ng mapayapa. Ngunit sinabi ni Heo Im sa matandang Soro na kaya niyang lutisin ang problema. At si Direk Jo ay nagmaneho na rin sa istasyon ng pulisya. At pinuntahan niya ang anak ni Mr. Chen. May pinagtatalunan silang dalawa. Ngunit narinig ni Jae-ha ang pag-uusap na ito nang nagkataon. Ano ang nangyari sa pagitan nila 20 taon na ang nakakaraan upang patunayan ang pagiging inosente ng anak ni Mr. Chen? Si Heo Im mismo ang nagpakita nito sa pulis. Ang karayom Euro ay hindi tumusok sa puso. Sa oras na ito nakalaya na rin ang anak ni Mr. Chen. Dahil under investigation pa siya. Kaya hindi siya huhulihin ng matagal. Iniuwi siya ni Heo Im nakatingin sa anak ni Mr. Chen. Naalala ni Heo Im ang kahilingan ni Direk Jo noong gabing iyon. Nagpasya siyang pumuntang muli sa ospital sa ngalan niya. Sinundan ni Heo Im ang direktor sa bahay noong huling pagkakataon. May isang tao sa bahay na ito na hindi mapapagaling anuman ang mga paggamot. Ngunit napagtanto ni Heo Im na ang taong ito ay nagkaroon ng nervous breakdown. Kaya nagsimula siyang magpagamot. Akmang ituturok na niya ang karayom nanginginig ang kanyang mga kamay nang walang malay. Naalala niya ang sinabi ng doktor na si Heo Jun noon. Kapag tinurok niya ang karayom kung may masamang intensyon manginig ang kanyang mga kamay. Walang inaasahan na ang anak ni Mr. Chen ay pupunta sa ospital upang bisitahin si Chan Sung. Dinalhan din siya ng pagkain. Umaasa siya na mabilis na gumaling si Chan Sung at makabalik sa kanyang mga anak. Nahawakan din ni Jae-ha ang butas ni Director Jo. Malapit nang matapos ang kanyang laro sabi ng anak ni Mr. Chen kay Heo Im. Upang iligtas ang kanyang sarili 20 taon na ang nakararaan nagtrabaho si Dr. Heo Jun para kay Director Jo. Kaya ayaw niyang gawin ni Heo Im ang parehong bagay. Ginawa lang ni Heo Im ang dapat gawin ng doktor. Kinabukasan pumunta ang anak ni Mr. Chen sa himpilan ng pulisya. Sinabi ni Chan Sung ang totoo dahil sa kanyang pagkakasala. Pinalaya din ang anak ni Mr. Chen. Matapos itong maranasan alam ni Heo Im kung ano ang responsibilidad ng isang tunay na doktor. Naalala niya noong taong iyon nang dumating siya sa Hanyang Palace hindi niya nailigtas ang batang babaeng iyon. Kaya nakaramdam siya ng matinding awa. Ngunit sinabi sa kanya ni Yeon Kyung na buhay pa ang dalaga. Nalabis na ikinatuwa ni Heo Im. Upang matupad ang dati niyang pangako nagpasya siyang bumalik muli kay Joseon. Bumalik si Heo Im kay Joseon. Pero kakaiba sobrang tahimik. Bigla niyang naalala na sinabihan siya ng mga sundalo ng OA na magpapadala sila ng mga tropa sa Hanyang sa lalong madaling panahon. Tila ang lugar na ito ay sinakop ng mga pirata ng Hapon. Noong nasa Korea ang anak ni Mr. Chen bigla itong nahimatay. Pagkatapos ay nalaman ni Yeon Kyung na ang kanyang sakit ay napakalubha. Kinailangan niyang tumawag ng ambulansya upang dalhin ang kanyang lolo sa ospital at maghanda para sa kanyang operasyon. Nadaig ni Heo Im ang kalaban sa lugar ni Heo Jun. Nakita niya ang bag ni Yeon Kyung sa bahay. Sa loob ay may nakasulat na sulat sa kanya. Sinunod niya ang mga tagubilin sa sulat na pumunta sa isang maliit na bahay. Buhay pa sina Maggie at Heo Jun. Alam na alam ni Heo Jun kung ano ang gustong gawin ni Heo Im. Pinuntahan niya ang batang babae at pinagaling ang sugat. Nang makuha niya ang kanyang pulso alam niyang tila may sakit sa puso ang bata habang nakikipag-usap sa doktor na si Heo Jun tungkol sa lunas. Biglang sumulpot sa labas ng bakuran ang isang grupo ng mga pirata ng Hapon.
Kasabay nito tumanggi ang anak ni Mr. Chen sa South Korea na mag-opera. Akala niya ay mas nauna nang namatay ang kanyang anak at manugang kaysa sa kanya. Kaya wala siyang mukha para gawin ang operasyon. At si Heo Im ay napapaligiran din ng mga kaaway ni OA sa oras na ito. Papatayin nila ang lahat ng tao sa bahay ni Heo Im. Habang ito ay nakabitin ng isang buhok, isang grupo ng mga taga-nayon ang tumakbo upang harangin ang lahat ng mga kaaway na ito. Sa pagbabalik tanaw, ito ay ang nakababatang kapatid ng masamang tao noon. Sinabi niya kay Heo Im na siya ay naging isang sundalo para sa hustisya. Nais din niyang iligtas ang mas maraming buhay ng mga tao tulad ng ginawa ni Heo Im. Tumingin si Heo Im sa taong ito at biglang napagtanto binago niya ang buhay ng maraming tao nang walang kamalayan. Matapos suriin ang lumang kwento, nagpaalam na silang dalawa. Sinabi ni Heo Im sa maliit na batang babae na kung gusto niyang gumaling kailangan nilang subukan ng magkasama. Malumanay na tumango ang batang babae. Ang buhol sa kanyang puso ay lumuwag. Ang mas mataas na rate ng pagpapagaling at sa wakas ay hinikayat ni Yeon Kyung ang kanyang lolo na operahan, tila naging maayos ang lahat. 20 taon na ang nakalilipas, nasuhulan si Direk Joe para palsipikado ang ebidensya ng isang medikal na insidente at ito ay nalantad. Walang sino man sa mga burokrata at tycoon na tinulungan niya ang walang pakialam sa kanya. At walang nakakaalam kung gaano katagal. Isang umaga nakarinig si Yeon Kyung ng ingay sa kusina habang papasok siya sa trabaho. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita si Heo Im na matagal na niyang inaasam araw at gabi. "Hello Yeon Kyung, I told you to wait pero naiinip ka." Alam din ni Heo Im ang tungkol sa kanyang lolo. Kaya pumunta siya para bisitahin siya. Matapos siyang bisitahin, nagplano silang mag-usap ni Yeon Kyung. Ngunit si Yeon Kyung ay tinawag ng emergency department. Sumunod naman si Heo Im sa likod. Sa abalang pahinga nakita niya ang mga mata ni Heo Im. Alam niya na kapag nakikita siyang abala gusto rin nitong tretuhin ng pasensya. Ayaw ni Yeon Kyung na mawalan ng karapatan si Heo Im na ituloy ang kanyang mga pangarap dahil sa kanya. Ngunit kung gagawin niya, babalik si Heo Im sa Joseon at hindi na sila muling magkikita. Nang gabing iyon umuwi si Yeon Kyung at dinala si Heo Im sa maraming lugar. Naglakad sila sa Seoul sa gabi habang nagsasaya. Biglang nagsorry si Heo Im. Alam ni Yeon Kyung ang ibig sabihin nito. Sinabi niya sa kanya na paprotektahan niya ang lugar na iyon at dapat ding protektahan ni Heo Im ang kanyang Joseon. Kaya nag-break sila ng ganon. Bago umalis, tinuruan ni Yeon Kyung si Heo Im ng ilang modernong kaalaman sa medisina. Bukod sa pag-aaral, gumawa din sila ng mga plano sa paglalakbay. Sa pagbabalik ni Heo Im, na-appreciate nila ang mga sweet moments nila noong magkasama sila. Papalapit ng papalapit ang oras ng paghihiwalay. Ang kanilang kalooban ay nasa ilalim ng kalaliman. Nang makitang umiiyak si Yeon Kyung, labis ding nalungkot si Heo Im. Pinunasan niya ang luha at sinabi ang nasa puso niya. Niyakap nila ang isa't isa at nag-iwan ng mga luhang hindi mapaghiwalay. Pagkatapos magpaalam, sinaksak muli ni Heo Im ang kanyang puso. Bumalik kay Joseon. Ang sitwasyon doon ay mas mapanganib kaysa sa naisip niya. O isang hukbo ang pumatay sa buong tao sa lungsod. Ang bansa ay puno ng pagluluksa at pagdurusa. Si Heo Im ay maaari lamang subukan ang kanyang makakaya upang iligtas ang kanilang buhay. Sa prosesong ito, mas marami siyang nakitang kamatayan kaysa buhay. Ngunit hindi sumuko si Heo Yi. Dahil ito ang kanyang misyon, minsan ay napakahirap. Naisip niya kung gaano siya kagaling sa kabilang mundo. Mula taglagas hanggang taglamig, humaba ang balbas ni Heo Im dahil sa sobrang trabaho. Parang masama ang pakiramdam ng katawan niya. Sa proseso ng pagpapagamot sa mga pasyente, nakilala rin ni Heo Im ang taong nangapi sa kanya noon. Siya ay nasa isang namamatay na estado. Nang makitang dumarating si Heo Im, inisip din niya na ito ay isang insulto. Para kay Heo Im, hindi niya makakalimutan ang kahihiyang iyon. Ngunit bilang isang doktor, pinili niyang iligtas siya. Sa bagong paggamot, nakita ni Yeon Kyung ang isang pasyente na kamukhang kamukha ng namatay na munting Hara. Ang batang babae na ito, tulad ni Hara, ay makulit at masuwayan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas gumaan ang pakiramdam ni Yeon Kyung. Ang ospital ay nagtatag din ng isang espesyal na departamento ng paggamot para sa mga batang may sakit sa puso at na-sponsor ng ina ni Hara. Ginagamit ng bawat isa ang kanilang paraan upang lumikha ng magagandang bagay. Itinuring din siya ni Jae-ha bilang isang kapatid, noon kinuha bilang isang nakababatang kapatid na lalaki upang alagaan siya.
At naging isa na rin si Jae-ha sa mga namamahala sa tulong medikal sa istasyon. Napanatili niya ang mabuting relasyon sa mga pulubi at nagsusumikap din siya ng may kabutihan at katwiran. Patungo sa Haeyoim bumalik siya sa ospital ng Heminso. Mayroon pa ring hindi mabilang na mga tao na dumarating para sa pagsusulit araw-araw. At ang OS Soul Eater na nagligtas sa kanila noon ay dinala rin doon ang kanyang mga juniors. Malamang dahil marami na siyang napatay na tao. Ang kanyang kasalukuyang pangalan ay Yonsun. Isang araw nang iniisip ni Haeyoim si Yeonkyung dumating si Dr. Haeyoim. Sinabi niya kay Haeyoim na hindi gumaling ang tumor sa tainga ng emperador kaya gusto niyang mag-acupuncture. Pumayag naman si Haeyoim. Sa pagkakataong ito bago umalis tulad ng eksena noong taong iyon mayroon ding isang batang babae na dumating upang humingi ng tulong. Pero hindi na naghintay si Haeyoim. Agad niya itong ginamo. Matapos gamutin ang pasyente pumasok siya sa palasyo. Salamat sa paggamot ni Haeyoim sa wakas ay gumaling ang sakit ng emperador. Pero wala siyang pakialam kung magantihan siya. Kumpara dito mas namiss niya ang babae. Lalong lumakas ang medical service station ni Yeonkyung. Maraming doktor at nurse ang nagboluntaryong maglingkod. Isang araw nang magtayo sila ng isang treatment booth gaya ng dati may dumating na lalaki. Nakasuot siya ng mga damit noong panahon ni Joseon tulad ng una nilang pagkikita. Haeyoim chirpingly asked Yeonkyung may boyfriend ka na ba? Labis na natuwa si Yeonjun nang makita siya pabalik. Tapos na ang pelikula. Salamat sa panonood ng video.